Hello po sa iyo, Mr. M. At sa lahat ng manonood ng Karimlan Horror Stories. Matagal na po akong sumusubaybay sa inyo. At gusto ko lang po sana na may share ang aking experience habang ako po'y nasa isang video call. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Marie. Lumipat kami ng mama ko at ng nakakabata kong kapatid na lalaki sa Amerika noong 2018. Dahil kinuha kami ng aking stepdad. Makalipas ang 4 na taon na nakatira kami dito, nakilala ko ang aking kasintahan at tawagin na lamang nating Adan. Nagkakilala kami ni Adan habang nagtatrabaho kami sa isang fast food chain. 19 na taong gulang ako noon, habang 18 taong gulang naman siya. Hispanic si Adan at may kulot na may buhok na kulay brown. Bihira siyang makapag-usap sa amin sa trabaho. Lagi na lang siyang nasa isang sulok, naglilinis. Talagang focus lang siya sa trabaho. Ako ang nag-train sa kanya noong baguhan pa lang siya. Kaya kami naging close sa isa't isa. Nang sagutin ko na siya, laking gulat ko na lamang na madaldal pala siya. Simula pa lang sa relasyon namin ay nakagawin na namin mag-video call tuwing gabi. Minsan sabay kami nanonood ng palabas habang naka-video call kami. O kaya naman naglalaro siya ng video game habang ako naman ay nagbabasa o nanonood mag-isa sa YouTube. Noong una, pinapatay namin yung call bago kami matulog. Pero isang gabi naisip ni Adan na huwag namin patayin ang call at sabay kami matutulog para maramdaman namin na parang magkatabi kaming natutulog. Yan ang naging bagong gawin namin ni Adan sa gabi. Makalipas ang ilang linggo ay doon na nagsimula ang kakilakilabot na pangyayari. Araw ng pahinga ko noon at si Adan naman ay nasa trabaho. Nang sumapit na ang oras para mag-video call kami ni Adan, nagpaalam na ako sa pamilya ko na nanonood sa sala at pumunta na sa kwarto ko. Saktong tumawag naman si Adan at agad ko yung sinagot. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa kanya sa trabaho niya nang marinig kong tinatawag siya ng tatay niya. Nagpaalam siya sa akin na sasaglitin niya lang daw yun at iniwan niya ang phone sa itaas ng aparador kung saan nakaharap ito sa kama niya. Sa kanang bahagi ng kama niya ay ang bedside table niya na may lampara na nakapatong habang sa kaliwa naman ay ang kanyang piano. Habang iniintay siyang bumalik, ay may naglakad sa harapan ng phone ni Adan. Isang batang babae na nakabistidang kulay dilaw na may bulaklak. Agad akong nagtaka dahil wala namang kapatid na babae si Adan. At ang pinsan naman yung babae na nakatira sa kanila ay 34 na taong gulang na. Ninyita, tawag ko doon sa batang babae. Ninyita po pala ay batang babae sa wikang Espanyol. Dumaan uli yung batang babae na parabang hindi niya ako naririnig. Maya ko na lamang siya at inisip na baka may bisita sila Adan. Kaya rin siguro tinawag siya ng kanyang tatay. Ilang beses rin dumaan sa harap ng phone yung bata hanggang sa tumigil siya sa mismong harapan ng phone. Pero nakatalikod na siya sa akin. Dito na ako nakaramdam ng takot. Agad kong pinindot ang mute button at ang camera button para hindi ako marinig at makita ng batang babae. Yung sumunod na nangyari ay dito na ako muntikang mapasigaw. Umakit sa kama niya Dan yung bata at nagtatalo nito habang sinasabunutan ng kanyang sarili. Humigpit ang hawak ko sa phone at nanligas ang buong katawan ko. Tumutulo ang malamig na pawis sa leg at likod ko. Patuloy lang ang pagsabunot ng bata nang umarap siya ng tuluyan sa phone. Galit na galit ang sura niya. May tumutulong dugo sa noo niya dahil sa pagkakasabunot niya at meron ding tumutulong dugo sa kanyang ilong. Él no me recuerda. Él no me recuerda. Él no me recuerda.
ang sinasabi ng bata. Pinatay ko kagad ang tawag. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Di ko alam kung anong nasaksihan ko. Minessage ko si Adan. Nabukas na lang kami mag-usap. Kinabukasan, bumisita ako kay Adan at doon ko na naikwento sa kanya ang nangyari. Namutla si Adan at tinawag kagad ang tatay niya. Kwento ni Adan sa tatay niya yung nasaksihan ko. At agad namang nalungkot ang tatay. Yung batang babae daw na nakita ko ay ang nakababata niyang kapatid. High school lamang noon ang tatay ni Adan nang mamatay ang kapatid dahil sa tuberculosis. Hindi ito naipagumot dahil wala sila ng pera. Humingi na paumanin sa akin yung tatay. Nakalimutan niyang kaarawan pala kahapon ng kanyang kapatid at nalimutang pagtirikan siya ng kandila sa kanilang altar sa bahay. Doon ko nakita ang litrato ng isang batang babae na nakangiti habang nakahiga siya sa kama. Makita mo na mukhang pagod na siya, pero nagawa niya pa rin ngumiti. Iyan daw ang huling litrato ng kanyang kapatid bago siya mamatay. Yung sinasabi pala ng kapatid niya na El no me recuerda ay ibig sabihin daw noon ay hindi niya ako naaalala. Pinagtirikan namin ng kandila ang kapatid ng tatay ni Adan sa malapit sa kanyang litrato at pinagdasal siya. Humingi rin ng tawad ang tatay ni Adan dahil sa nakalimutang kaarawan ng kapatid nito. Namili rin ng bulaklak ang tatay ni Adan at ng cake para iyain sa altar. Hindi ko na nakita pa yung batang babae, pero simula noon kapag kailangan iwan ni Adan ang kanyang phone sa kwarto habang naka-video call kami, pinapatay niya na ang camera at minimute ang tawag para wala na akong makita at marinig pa. Ang payo na sinabi sa amin ng tatay ni Adan ay huwag na sana nating kalimutan ang ating mga namayapang mahal sa buhay, lalo na ang kanilang kaarawan at kamatayan. Maraming salamat po Mr. M sa pagpili ng aking istorya. Maraming salamat po Mr. M sa iyong YouTube channel. Ako po ay isa sa mga nagsusubaybay sa inyong mga videos. Ako nga po pala si Kevin at gusto ko rin po sana ibahagi ang aking karanasan tungkol sa kababalagan. Nangyari po ito sa bahay namin noong early 20s ko sa Manila. Nakikitira ang aking pinsan si Brian sa aming bahay noong mga panahon na iyon. Isang beses na pagspasya naming maglaro ng ping-pong sa loob ng bahay bandang alas 8 para makapag-ehersisyo na rin. Maliwanag naman sa buong bahay para nga naman makapaglaro ng maayos. Sa kalagitnaan ng laro ay napatigil ang aking pinsan dahil may dumaan sa likod sa hallway ng aming bahay. Dire-diretso lang ang nasabing dumaan at walang imik. Naaninag ko din ito at mukhang babaeng nakaitim at ang damit ay pangunang panahon na may belong itim. Sa bilis ng daan nito ay para lang siyang lumulutang. Tanong sa akin ng pinsan ko, asan sila mama mo? At ang sabi ko, tayong dalawa lang ang nandito sa bahay, umalis sila. Tinigil na namin ang aming laro dahil nandamig na ang aming pawis sa takot. Marami na sunod-sunod na kababalagan ang nangyari simula noon. Isang araw, napagpasya namin ng kaibigan kong si James na maglaro ulit ng pingpong sa bahay ng bandang hapon. Andoon na ang nanay ko, ngunit nasa loob ng kwarto. Sa kalagitnaan ng laro, napatigil siya dahil dumaan ulit ang nilalang sa likod ko. Sarado ang kwarto ng nanay ko, kaya walang dadaan sa hallway. Sinilip ko din ang ibang mga kwarto at walang mga tao. Nandamig din ang aking kaibigan nang tinanong kung anong nakita mo.
Dahil hindi siya makapagsalita, ako na ang nagtanong, ang nakita mo ba ay maliit lang na nakaitim na babae na may belong itim at ang kilos ay parang lumulutang. Binaba niya lang ang raketa ng pingpong sa lamesa at kumaripas palabas ng bahay. Ang sumunod na pangyayari ay nung binisita ako ng aking nobya sa bahay namin. Galing ako sa aking kwarto at siya naman ay nasa sala katabi ng pingpong table. Pagdaan ko sa hallway ay bigla na lang siyang napasigaw ng Kevin. Yun pala ay may nakita siyang nilalang na pasalubong sa akin at naglaon na lang nung nagkabungguan na raw kami. Makalipas ang lambuan, nagkwento ng aking tatay na naglipat pala siya ng mga buto ng isa sa aming lola para ilagay sa mas maayos na sementeryo at pansamantalang nilagay sa cabinet sa bandang hallway. Malamang naistorbo namin siya tuwing kami ay naglalaro, kaya ito nagpaparamdam